Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, Panginoon, kami po ay lumalapit ng may pagpupuri sa iyo sapagkat kami muli mong pinagkatipon upang ikaw ay aming sambahin sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa aming pagpupuri at gayon din sa aming pagpapasalamat. At kami, Panginoon, ay umaalala sa pagpapala ng araw na ito dahil makakasama namin ang iyong presensya at gayon din mangusap ka sa amin sa magitan ng iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay nakibaka mula sa impluensya ng sanlibutan na bumagsak sa kasalanan at gayon din sa mga tukso ng kasalanan. Kaya't aming dalangin, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan upang talagang palakasin kami sa aming pananampalataya. Mabilis na lumamig ang aming mga damdamin sa iyong katotohanan, mabagal ang aming pag-unawa sa iyong mga salita. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapakababa sa iyo at humihingi talaga ng iyong presensya at gayon ng makapangyarihan mong pagkilos sa aming kalagitnaan upang maging epektibo sa amin, Panginoon, ang ministeryo ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mapapurihan sa aming pag-aaral at tunay nga na ikaw ang kumasangkapan sa iyong salita na aming inawit, wonderful words, beautiful words, to really bring salvation sa sinners at gayon din edification sa iyong mga iniligtas. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Okay, so tayo po ay nagpapatuloy sa ating tinitingnan na paksa patungkol sa captivating our thoughts for holiness sapagkat bilang mananampalataya ay may ganitong epekto sa atin yung salita ng Diyos para dalhin talaga tayo sa mga aplikasyon ng kanyang mga salita. Kaya tiningnan natin sa mga nakalipas na pag-aaral, the desires of a regenerate person ay primarily awakened through reflection of God's truth revealed in His Word. So kailangan natin ang salita ng Diyos para sa ating buhay ng kabanalan. Kailangan talaga nating matutunan yung salita ng Diyos para talagang maapektuhan yung ating desires and also to direct our applications sa mga katotohanan nito katulad ng kabanalan. Kaya merong mahalagang katotohanan para tayo ay magpakabanal bilang mga mananampalataya. Isa sa mga pundasyon nito ay ang sentral na katangian ng ating Diyos. Siya ay Diyos na banal. Kaya yung kanyang mga iniligtas at ibinilang sa kanyang bayan, meron dapat pangunahin na katangian sa ating buhay bilang mga tao na namumuhay sa kabanalan. So there is this primary attribute, central attribute, crowning character ng Diyos, which is His holiness. Kaya the holiness of God is a defining character ng Diyos na kung saan kung ito ay nineneglect natin, meron talagang epekto sa ating pamumuhay ng kabanalan at wala talagang tunay na pamumuhay sa kabanalan kung hindi natin kilala kung sino yung ating Diyos at sinasabi sa atin ng kanyang salita, siya ay Diyos na banal, kaya tayo na kanyang mga iniligtas ay dapat mamuhay sa kabanalan. At dahil yung Diyos ay Trinidad at He is a holy God, makikita natin kahit tingnan natin yung mga persona ng banal na Trinidad, ay may sentro na hamon sa atin patungkol sa kabanalan. Looking the second person ng Trinity, God the Son, at sa Christological context, para ipaalala sa atin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo bilang mga mananampalataya, we have this doctrine ng union with Christ, na merong konsepto na God's dealing with His people is on account of being joined to the Lord Jesus Christ. Ang ating tagapagligtas ay hindi lamang nag-redeem sa atin sa kaparusahan ng ating kasalanan, siya din yung tagapagligtas na kung saan nagpapabanal sa kanyang bayan, and even by looking sa blessing ng Savior na ito, merong blessing ng justification, merong blessing ng sanctification. Kaya even
sa focus natin sa gadasan, makita natin yung central na katotohanan na tayong mga iniligtas ay dapat namumuhay sa kabanalan. And because God is holy and He is triune God, hindi natin dapat kalimutan yung third person ng Trinity. Furthermore, since the triune God is holy, even by focusing sa Holy Spirit, makikita natin yung kanyang sanctifying work sa buhay ng mga mananampalataya at malinaw itong tinuturo ng salita ng Diyos. You have a passage katulad ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 na nariyan yung pagpapabanal ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. At iyan ay kanyang gagawin hanggang sa wakas, hanggang dalhin tayo ng Diyos sa kaluwalhatian. At isa sa ebidensya ng pagpapabanal sa atin ng Diyos ay tiningnan natin even in this doctrine ng fullness of the Spirit. Merong increasing work ang Holy Spirit, intensification ng kanyang inward work sa buhay ng mga mananampalataya para talagang tayo ay umunlad even sa mga Christian graces na manifestation ng ating kabanalan. Kaya the Holy God graciously redeems sinners in Christ with His purpose ng holiness. Hindi natin dapat yan kaligtaan. And by the Holy Spirit, yung mga iniligtas ng Diyos will continue sa kabanalan until the end. So, sa katotohanan pa lang ng ating Diyos ay banal, at ganyan sa mga persona ng banal na Trinidad, humahamon talaga ito sa atin na maging passionate sa holiness bilang mga iniligtas, bilang mga iniligtas dapat tayo ay zealous for holiness. Iyan ang dapat na epekto sa atin. Iyan ba yung larawan ng ating buhay? Ito ba ay binigyan natin ng angkop na aplikasyon matapos nating mapakinggan yung salita ng Diyos? And dapat tayo magsuri sa ating mga sarili sapagkat may mga ganitong katotohanan mula sa salita ng Diyos na napakadakila kung ating iisipin na humahamon sa kabanalan at marami pang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos for us to be zealous sa holiness bilang mga mananampalataya. Kung ito ay ating nakakaligtaan, marahil may isang disiplina sa buhay pananampalataya ang hindi natin binibigyan ng aplikasyon o marahil nakalimutan na natin sa ating Christian life. That's why we are not captivated sa ating mga isipan para sa pamumuhay sa kabanalan. And let me remind you, with this important discipline in the Christian life, meditation, na sentro yung salita ng Diyos. Ito ay hindi natin dapat kalimutan. At ito ay dapat nangyayari ng regular sa ating buhay, especially sa mga katotohanan na tila ba atin lamang napapakinggan at malamig ang ating buhay pananampalataya at hindi nakikita sa ating mga gawa. So we must meditate the Word of God. So kailan natin ginawa ito sa ating buhay pananampalataya, or we are setting aside this discipline? Hindi yan dapat mangyari. So steering the believers' desire to apply the Word in holiness necessitates this discipline, meditation on God's truths. At dyan ko ipapaalala sa inyo yung mga katotohanan na ating tinalakay. I-meditate nyo ito. And our desire will be kindled. Our application para sa holiness ay talagang magkakaroon ng disiplina. At marami pang mga ibang katotohanan, but let us look dito sa meditation ng salita ng Diyos. Mahalaga ito sapagkat yung Diyos, inappoint niya yung Scripture to conform His people sa holiness. So, yan yung central na kaparaanan ng biyaya sa atin ng Panginoon para gabayan tayo sa pamumuhay sa kabanalan. At sa punto na ito ng ating pag-aaral, dapat malinaw na ito sa atin sapagkat nung tinalakay natin yung tungkol sa banal na Espiritu, even in His work to fill the believers, ay makita natin yung katangian ng fullness of the Word. So may mga parallel text tayong tinignan katulad sa Ephesians 5:18 and also Colossians 3:16. Sentro yung salita ng Diyos
sa pagkilos ng banal na Espiritu to sanctify us. Kaya malinaw na dapat ito sa atin. But another thing na gusto kong ipaalala sa inyo, even in this discipline ng meditation, ay pinapakita sa atin yung kahalagahan ng buhay ng lokal na iglesia. Sapagkat meron tayong mga natututunan sa salita ng Diyos in our private study that we can reflect, totoo yan. Pero may mga dapat tayong pakinggan mula sa mga public ministries ng salita ng Diyos. At yun din ay mamay-meditate natin. Kaya this discipline na ating pinag-uusapan ay patuloy na pinapakita sa atin yung kahalagahan ng biblically ordered church life sa isang mananampalataya. Sapagkat meron talagang awareness tayo na dapat makita at hindi natin dapat hayaan yung mga sarili natin sa caution na ito. There is the tendency to just accumulate knowledge that is separated sa pag-a-apply ng salita ng Diyos. May mga bagay tayong nalalaman, pero hanggang isipan na lamang. Sometimes kontento na tayo sa mga bagay na napapakinggan natin and we treating the things of God na parang ordinary, na walang epekto sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. This is a legitimate concern in the Christian life because there are believers na ang layunin lamang is just to fill their minds ng katotohanan that is separated sa desire to apply the word, separated sa disiplina na iangkop yung kanilang buhay sa salita ng Diyos na kanilang nalalaman. But let us look back sa salita ng Diyos, sa katotohanan nito. It is a means of grace na yung epekto ay merong relevance sa ating affection, sa ating gabay to live the Christian life. The word as a means of grace includes steering our affection and directing our action as believers. Kasi yun yung epekto ng talagang pagkaunawa sa salita ng Diyos, mga kapatid. Our understanding sa katotohanan, when we are we absorb the truth, nagdidikta ito sa atin at nagdudulot to know more sa katotohanan ng salita ng Diyos and to do what we learn from the Scripture. God is speaking to us sa magitan ng Kanyang salita sa ating buong pagkatao, mula sa ating isipan, sa ating damdamin, at sa ating will to obey His Word. The centrality of the Word to piety does not contradict the proper role of emotion or the importance of practical application. Hindi natin dapat ito kaligtaan as we grow in knowledge sa salita ng Diyos, as we learn from the Word of God. You have these passages sa Scripture na nakikita natin yung epekto sa buong pagkatao ng katotohanan ng salita ng Diyos. Psalm 19 verse 17, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Jeremiah 15 verse 16, your words were found, and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart. For I am called by your name, O Lord, God of hosts. And I know, familiar kayo sa salita ng Panginoong Hesukristo sa John 17. Diba? Sa verse 17, nung kabanata na iyon, pinakita sa atin yung salita ng Diyos, ay nagpapabanal. So, may ganitong epekto yung salita ng Diyos sa atin kung talagang ito ay ating natututunan. But a little bit ng history dito sa meditation of the Word na kung saan we are reflecting God at yung kanyang mga
katotohanan mula sa banal na kasulatan. So the term meditation is derived from the Latin meditatio, which is in the 13th century referred generally to a devotional writing. So yun yung understanding nila sa word na meditatio during the Middle Ages. For example, yung work ni Bernard of Clairvaux, yung kanyang work from Latin na devotional, tinranslate sa English noong 1490, at yung title na binigay nila ay meditation. Kasi gayon yung understanding nila sa word na ito, from Latin meditatio. So, it is just pertaining to a devotional writing. But the reformers of 16th century understand the word meditatio pertaining to the duty of believers to meditate the Word of God. And isa sa example na pwede nating tingnan diyan ay yung Geneva Bible, na kung saan may mga footnotes in line with Reformed theology ng mga reformers ng 16th century, at translate nila yung mga talata pertaining sa pag-reflect ng salita ng Diyos sa word na meditation. For example, sa Psalm chapter 1, sa Psalm 119, makikita natin yung translation ng meditation sa Geneva Bible at yung footnotes nito patungkol sa reflection sa Diyos at sa kanyang mga katotohanan. And this very practice ay dinevelop ng mga Puritans after the Reformers. Kaya marami sa mga writings ng mga Puritans ay talagang nagpapaalala sa disiplina ng meditation ng salita ng Diyos at nagbibigay ng advice sa mga practical na aplikasyon nito. So let me give you this understanding sa meditation. At ito yung ating titingnan this morning. Meditation is the intentional reflection on God and His truths to awaken holy affections, to walk more closely with Him. So iyan nawa yung pagkaunawa natin dito sa disiplina ng meditation na sentro sa salita ng Diyos. At yan yung titingnan natin sa mga assertion na ibibigay ko sa inyo. So, this important definition na ating tinitingnan, makikita natin sa salita ng Diyos. You have the examples from the Old Testament. Isa sa pwede kong isite, yung Joshua chapter 1 verse 8. So, this man of God, ito yung kanyang meditation. Ito yung kanyang ginagawa sa commandments ng Diyos sa Old Testament. So, you can find this discipline kay Joshua sa passage that I reflected sa ating slide. At gayon din sa New Testament, you have the application ni Mary sa Luke chapter 2 verse 19. Yung promises ng Diyos, she pondered in her heart. At gayon din, the words of Paul in chapter 4 of Philippians, verse 8. Diba? Think about godly things. Colossians chapter 3, verse 2, setting your mind on the things that are above. So there is that intentional reflection sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. We will see na meron tong epekto sa ating whole being for us to be motivated to apply the Word of God, even in this important calling ng mga Kristiyano to live in holiness. This spiritual discipline belongs to our duty to the Word of God and will reinforce what we learn from it. Ganito kaimportante yung disiplina ng meditation in our Christian life. So, meditation of biblical truths will kindle desire to respond to God in praise and obedience to His Word. So on the outset, iyan ang dapat na maintindihan natin sa disiplina ng meditation na sentro yung salita ng Diyos. And these are my assertion dito sa ating tinitingnan na definition. When we are talking about meditation, there must be right understanding of the Scripture in the duty of meditation, because Christian meditation without biblical truths ay erroneous. So, maybe you can meditate kahit meron kang religion, meditate sa mga concept na secular, pero hindi yan Christian meditation.
when we are talking about Christian meditation, founded dapat iyan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, and we must beware sa ating panahon. Even now, not only in the past, because there are many religious beliefs that are against the scripture of the religious fanatics. So maraming mga religion that belong sa kategory ng cult, may mga false religion sa kanilang idolatry, sa kanilang mga beliefs that are against the gospel. Hindi yan kasama sa pag-meditate ng isang Kristiyano. At the same time, within evangelicalism, there are wrong interpretations based on our personal opinion of this scriptural text. So, mayroong eisegesis. So, though they're saying that I meditate the Word of God, pero hindi iyon yung tamang interpretasyon. At hindi ganyan ang Christian meditation. And within evangelicalism, may mga claims ng miraculous revelation. Hindi mula diyan ang ating minimeditate bilang mga mananampalataya. Dapat ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa tamang interpretasyon nito. So meditation involves thoughtful reflection on truths that are faithful to the Word of God. So yan yung Christian meditation. So in comparison sa pag-aaral just to acquire knowledge, we have this discipline in the Christian life that allows us to be influenced by the Word in a more deep manner. So we can be influenced by the Word in a greater manner in this Christian discipline of meditation. This is a discipline in the Christian life for the things that we already understand from the Word of God. So, sa words si Thomas Watson, sa kanyang mga kinumpile na works na tinatawag na discourses, i-compare niya yung pag-acquire ng knowledge sa meditation from these words. Lives a man never a whit better. It is like a winter sun that hath little warmth and influence. Meditation, by contrast, melts the heart when it is frozen and makes it drop into tears of love. So, sa magitan ng disiplina na ito, mas na-absorb natin yung salita ng Diyos at na-impluwensyahan tayo ng katotohanan ng Diyos in a deeper manner. So there must be right understanding of the Scripture in this duty. But from this note, mula kay Thomas Watson, sa meditation, we must also understand that meditation has the capacity to transform our desires according to the biblical truths on which we are reflecting. That's why this discipline is very important in the Christian life. Reflecting on biblical truths must be intentional on our part as believers. Unlike the passive thoughts na maaring mag-drift sa ating mind, katulad ng random recollection natin ng memory or pag-alala natin sa ating mga daily at ordinary activities. Sometimes, hindi na natin kailangang isipin ang mga iyan. But in comparison dito sa duty ng meditation, dapat intentional sa atin yung pag-iisip ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. After we understand the biblical teaching, this discipline takes what we grasp from the Word at ginagawa natin itong pundasyon ng ating buhay. And from that foundation, we build our life as God's people. So, we must think sa mga katotohanan na ating nalalaman at ating
mga napakinggan, how should this affect me personally in my Christian life, in my struggle with sin, encouragement in the pursuit of holiness, hope in the future. So, meron tayong intentional reflection sa mga katotohanan na ito. So, meditation involves thoughtful reflection on the truths. Mali yung slide. But anyways, let me just read. Meditative reflection is an attempt to move biblical truths from the head to the core of one's being. So, yun yung gusto kong ipakitang punto sa aking mga sinasabi. So, deeply reflecting on practical uses and purposes of divine truth will bring spiritual refreshment on our part as God's people and will motivate us towards personal application ng salita ng Diyos. Isaac Ambrose, sa kanyang sinulat na The Middle Things, kasi yung first things para sa kanya yung conversion at mga blessings sa salvation ng isang sumampalataya, last things ay yung kamatayan and also the glorification of the saints. Dito sa middle things ay tinalakay niya yung mga duties in the Christian life. Isa dito yung meditation. At ito yung kanyang sinabi, meditation is as the bellows of the soul that kindle and inflame holy affections. So mayroong ganitong effect yung salita ng Diyos sa atin when we reflect it seriously, when we meditate the Word of God. So, the dying embers ay maaring gamitin nating ilustrasyon sa katotohanan na talagang maaring manlamig tayo sa buhay pananampalataya because of our limitations and also mga remaining sins. Pero hindi tayo mawawala sa kalagayan ng biyaya. Sparkle of grace will never fully vanish from a regenerate believer. Though tayo ay manlalamig, sometimes tayo ay manghihina sa pananampalataya, but we must return to the Lord. We must return to His spiritual disciplines to recapture our former blaze sa pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Kanya. At mayroong ganitong epekto sa buhay pananampalataya ang disiplina natin ng meditation sa salita ng Diyos. But another thing that I want us to understand from this Christian duty, meditation is not an optional practice, but relevant in the Christian life. So, para maging regular sa atin yung aplikasyon na ito in our Christian life, gusto kong bigyan ng diin yung relevance nito sa ating buhay pananampalataya. So, this addresses these concerns na hindi lamang noon, kundi concerns even in our present generation. So, tinignan natin kanina yung concern na mere head knowledge, ina-address yan ng disiplina ng Christian meditation. Yung threat ng cold intellectualism that neglects a life consistent sa katotohanan, personal application sa salita ng Diyos. E naiingatan tayo mula dito when we exercise meditation sa salita ng Diyos. Because bilang mga mananampalataya, yung epekto ng knowledge sa atin ay pag-ibig sa object ng katotohanan na ating naiintindihan. The more we know God, the more we love Him,
and His things. Kaya hindi dapat mere head knowledge yung mga katotohanan ng salita ng Diyos na ating nauunawaan bilang Kristiyano, ating napapakinggan bilang mga mananampalataya. Alam natin yung warning ng salita ng Diyos sa ganitong pagkakamali. You have the words of the Apostle James sa chapter 2 ng kanyang epistle, verse 19. Hindi lamang dapat maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa. At naroon yung kanyang rebuke sa ganong pagkakamali. Kapag nakikinig lamang tayo, kahangalan yan sa buhay pananampalataya. And you have the words of the Apostle Paul. Knowledge puffs up, but love edifies. Sapagkat meron dapat epekto sa ating pamumuhay, ang katotohanan na ating nauunawaan bilang mga Kristiyano. But another caution na gusto kong ibigay, beware sa pag-address ng problem ng mere head knowledge approach sa magitan ng downplaying ng importance ng thinking at learning ng Scripture. So hindi yan yung ating sinasabi. At yan yung nangyayari sa maraming mga nagsasabing sila ay iglesia. Yung kanilang approach in the Christian life ay under the pragmatic principle. Kung merong problema ng mere head knowledge, tingnan natin kung ano yung uso sa ating henerasyon. Yun ay iangkop natin sa Christian life para tayo ay sumigla. And may ganito ding problem, yung Roman Catholicism. Sa kanilang principle na yung movements ng tao, yung kanilang physical involvement sa ritual, yun yung mahalaga para sa kanilang spiritual formation. So, iyan ay tinatanggi natin sapagkat napakahalaga ng ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Napakahalaga ng pag-iisip natin sa salita ng Diyos. Kaya in word-centered piety, meditation is essential for turning the knowledge of truth into spiritual profit. Kaya hindi natin itinatanggi yung pag-aaral ng salita ng Diyos at higitan natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos, maging matapat tayo sa mga pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating sinasabi in this discipline ng Christian meditation, by this practice, we can turn yung ating natutunan sa salita ng Diyos for profit ng ating soul. Kaya sa mga works ng Puritans and Reformers, katulad nitong ng minister na si John Ball sa kanyang sinulat about divine meditation, hindi niya itinanggi yung kasipagan sa pag-aaral. Sa halip, sinabi niya, huwag kaligtaan, yung meditation. At yan yung words niya, hear often and read much, but live not in the exercise of meditation. And by this practice, may ingatan tayo sa pagkakamali ng mere head knowledge approach in the Christian life. But another thing na nagpapakita sa atin ng relevance ng discipline na ito is because of mental distractions from rapid information consumption na characteristic ng ating generation. So we are in a generation that is marked by the accelerating pace of change because of digital advancements. So ito yung katangian ng ating henerasyon. Yes, may mga distractions in the past, may mga changes in the past, pero higit yan sa ating panahon. At dapat maging aware tayo dyan bilang mga mananampalataya in our generation. There are benefits in rapid development, but we must be aware of its serious consequences in our patient reflection and paying attention to the things that really matters. Dapat maging aware tayo dito. Mga kapatid, sa aming mga engagement sa evangelism, sometimes nakakalungkot kapag pumunta ka sa isang lamay at
makikita mo yung kanyang buhay ay isang taong nalulung sa entertainment ng ating panahon papunta sa huling yugto ng kanyang buhay. Sapagkat may magandang effect yung digital advancement in our generation. People are flooded by information, but shallow in understanding of the facts. I'm not claiming expertise sa society. Hindi ko rin kiniklaim any expertise, how our mind is functioning. Pero kahit obserbahan lamang natin yung ating henerasyon, makita natin yung pagbaha ng informasyon. Di ba? Hindi natatapos yung mga updates sa mga balita sa iba't ibang panig ng ating bansa, iba't ibang panig ng mundo. Hindi natatapos yung mga trending topics sa sanlibutan, sa pop culture, celebrities, so on and so forth. But though we are flooded by information, but people today ay characterized by shallow understanding of the facts. At hindi natin dapat dalhin yung ganyang katangian in the Christian life, especially in our blessed generation, na kung saan we are heirs of the works of the reformers. Hindi nawa tayo maging complacent sa pag-grasp ng mga mayayamang katotohanan ng ating pananampalataya bilang Reformed Christians. You have these words sa book ng Psalm. At kung isipin natin ito, pinapaunawa sa atin how we must treat the Word of God. Psalm 119, 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Yung salita ng Diyos na nagpapakita ng kanyang mga katotohanan, kanyang mga kautusan, kanyang mga pangako. Pinapakita sa atin yung dapat na pag-meditate natin dito na manifestation ng ating pagpapahalaga. Pinakita dyan yung word na honey, a rare treat during their time, not to be consumed quickly, but to be savored in every drop. Ganyan natin dapat i-treat yung salita ng Diyos. At nangyayari iyan sa practice ng Christian meditation. Mga kapatid, meditation cannot be done hastily. May mga bagay ka, kahit in the Christian life, kaya mong gawin ng may pagmamadali, hindi ganyan sa meditation. Kaya it answers the mental distraction from rapid information consumption in this generation. For meditation demands us to focus ng may buo nating pagkatao sa mga bagay na mayroong walang hanggan ang kahalagahan. Bakit hindi mo ibibigay ang buo mong sarili kung ang pinag-uusapan ay matters of eternal significance? Dinadala tayo sa ganyang kalagayan by this discipline na ating pinag-uusapan. So, yan yung mga assertion na gusto kong sabihin dito sa definition that I gave sa meditation centered on the Word. Just a practical reminder as we close, understand that there is no one-size-fits-all manual in this Christian duty because the Scripture did not provide a detailed direction sa meditation. Walang step-by-step guidance. Ginagawa yan ng ibang mga grupo that against sola scriptura, pero hindi tayo gayon bilang mga Reformed Baptists. At makikita natin, ebidensya dito yung work ng mga Reformers sa history. Bagamat sila ay nagbibigay ng mga practical instructions in this duty ng Christian meditation,
nililinaw nila na advice ang mga yon at hindi ini-impose as regulation sa mga believers, just in contrast sa Roman Catholic Church. Sa kanilang works patungkol sa meditation, ini-impose nila yung kanilang rules na dapat sundin. For example, sa work ni Ignatius Loyola sa kanyang spiritual exercises, talagang ini-impose nila yung kanilang step-by-step rules para sa meditation. So, hindi gayon yung makikita natin sa salita ng Diyos. May mga principles, pero yung aking practice ng meditation, hindi ko dapat i-impose sa sino man sa inyo, and vice versa. Sapagkat may iba-iba tayong degrees ng kaalaman sa salita ng Diyos, may iba't iba tayong daily duties sa ating buhay pananampalataya, at we must just obey the principles in this Christian duty and not to give detailed step-by-step manual para sa Christian meditation. Mahalagang maunawaan yan. Another thing is, it is important principle in meditation to never separate this duty from biblical truths and prayer. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos sa Christian meditation na naihingi natin sa Kanya sa magitan ng pananalangin, and also as we reflect as believers, dapat sentro yung katotohanan ng salita ng Diyos katulad ng ating pinag-usapan. May direct na passage mula sa salita ng Diyos na nauunawaan natin yung tamang interpretasyon. Batay man sa napakinggan natin sa salita ng Diyos o doktrina na ating pinaninindigan na batay sa tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. Kasi kung laban sa salita ng Diyos yung ating i-meditate, hindi yan Christian meditation. Other false religions have their meditation. At alam natin, yung hindi yun paniniwala sa salita ng Diyos at iyon ay pagkakamali on their part. So you have the religion ng Buddhism, nakilala sa meditation. Hindi nila minemeditate ang katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi yun Christian meditation. It must never be separated sa biblical truths. That's why as we reflect our life para magpasalamat sa Diyos sa Kanyang biyaya, pagsisihan yung ating mga kasalanan, o purihin siya sa mga providential dealings ng Diyos sa ating buhay, dapat sentro yung salita ng Diyos sa mga ito. Because religious meditation apart from the Word is just superstition. Kaya meditation is never separated from biblical truths. And also prayer. Another thing, the practice of meditation must be a regular part of the Christian life. So we can have a settled schedule in this duty to meditate the Word of God. And we can have occasional meditation also to really enforce sa ating buhay na dapat regular yung discipline ng Christian meditation. Pwede tayong matriggered ng ating surroundings to praise God, ng ating mga circumstances. Di ba yan yung ginawa ng mga awit sa Psalm 8? Sa magitan ng mga nilikha ng Diyos, nabibigay siya ng pagpupuri kay Yahweh. And we can praise God sa kanyang mga provisions sa ating buhay, even in our Christian life, sa mga answered prayers. So just this week, may mga answered prayers tayo as we pray as a church sa ating prayer meetings. It is our duty to think reasonable time sa meditation so we can absorb the Word of God for the purpose ng application. That's why this must be a regular part of our Christian life. And also there can be a need to return again and again to a particular biblical truth to steer our desires and direct
our obedience? What are the biblical truths that we are neglecting? Let us search ourselves. Sins that we compromise. Areas that we need to mature in the Christian life. So, may mga pagkakataon, kailangan nating balik-balikan ang mga katotohanan na iyan. For example, sa kahalagahan ng prayer meeting, baka isa ito sa object ng katotohanan ng salita ng Diyos sa dapat nating bigyan ng reflection bilang mga mananampalataya. Because napahalagahan natin ito noon, baka hindi na ganyan ngayon. May mga paksa ang salita ng Diyos na maaari nating balik-balikan sa Christian meditation upang ma-realize natin kung gaano kahalaga yung mga paksa na yan. Sa ating pag-neglect in our Christian life, tayo yung nagdurusa. And gawin natin na yan, even in this important calling ng Christian holiness. As believers meditate on the Word of God about holiness, they can be captivated to pursue this calling in the Christian life. Kaya't kasama ito sa ating desire to be captivated sa ating thoughts for holiness, not just to know, but to really live ng may kabanalan para sa kapurihan ng ating Diyos na banal, banal at banal. So here ends our lecture, so we can have our questions and clarifications. Yes po, mayroon pong mic para marinig ko po. Hello, ayun. Pastor Jaire, thank you very, very much sa napaka-relevant and timely na message. So yung question ko, napakatotoo ng mental distraction in our generation. True sa lahat ng ages, teenager, hanggang matanda, pareho namin. So, what practical steps can believers do to avoid distractions and never sacrifice meditation on God's Word? Because yung revival ng souls natin individually and as a church can only happen in returning to and meditating in God's Word. Pero very, very true yung mental distraction, yung parang sabi mo, scroll ng scroll, endless information na dinisign ng technology na ganun para i-hook tayo sa halip na ma-hook sa God's Word. Okay, so I include that concern na ina-address ang practice ng meditation. So kaya kailangan talaga nating i-apply yung Christian meditation in our Christian life kasi iyon yung isa sa mga sagot sa problema ng mental distraction in our generation. So, let us meditate the Word of God at bigyan natin ito ng schedule sa ating daily life. So, bigyan natin ng panahon yung meditation because if we practice this Christian discipline and as we grow in this Christian discipline, we can experience that this concern ng mental distraction even sa ating generation ay ma-address to really refocus us to the things na talagang ang significance ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. So, if you want a clear application, ito yung tinitingnan natin. Meditation, bigyan natin ito ng regular schedule in our Christian life and we will experience answer dito sa concern na tinignan natin about mental distraction. So, follow up or any other questions and clarifications? Sige po, Brother Rupert.
Morning po, Pas. Sa akin yung tanong ko lang yung, since we're talking about interpretation of the word, yung pa-differentiate lang po nung false, error, tsaka heresy. Okay, so, Para kasi, may mga napapakinggan din ako sa preacher na parang you can be in error but not considered heresy. Tapos, how does it affect every individual po? Doon sa tatlo pong yan. Yun lang po. okay, so yung heresy, kapag yan yung category, yan yung mga teachings that are against the gospel. So, damning yung ganyang error, kaya tinatawag na heresy. So, it contradicts the message ng salvation by grace sa Panginoong Heso Kristo. So, may mga ganyang category na dapat nating tanggihan as believers and as a church. But doon din naman sa error ng pagtuturo, dapat nating i-distinct iyan sa heresy kasi may mga pagkakamali na hindi naman directly in opposition sa gospel. So, may mga iba't ibang camps within evangelicalism na nagtuturo ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo, pero may mga kaibahan. Kaya may mga ganyang mga errors na masasabi natin mula sa iba't ibang interpretasyon ng salita ng Diyos. So, errors na hindi in opposition sa gospel, maaring taglayin iyan kahit ng iba't ibang mga grupo within evangelicalism. So, kaya mahalaga yung distinction sa mga categories na yan. But another thing, as Reformed believers, para maingatan tayo sa mga maling pagtuturo and even sa mga wrong interpretations ng salita ng Diyos ay yung pagiging miyembro ng lokal na iglesia na talagang matapat na nagtuturo ng salita ng Diyos at gagabay sa ating pananampalataya. So, kailangan natin ng lokal na iglesia that is faithful in its ministry ng salita ng Diyos at practice ng salita ng Diyos. Katulad sa atin bilang mga Reformed Baptists, because we can use our confession of faith para sa familiarity nito, ma-discern natin hindi lamang yung mga errors that are against the gospel, kundi yung mga false interpretation na hindi na Baptist. So familiarize yourselves also sa ating confession and be faithful as members of our local church. Nasagot ba yung question? Okay, so thank you. Sige po, Brother Gino, kung meron pong question or nasa online iyan. Pastor, thank you po sa lesson again about this focusing sa meditation sa scripture and how it cultivates yung affections natin sa pag-pursue ng holiness before God. Naalala ko lang po, hindi ko lang kung may question ako dito, pero parang gusto ko lang po i-share na parang one way na makapag-help sa meditation for Christians is to know yung focus or saan sila magko-focus ng kanilang in meditation sa scripture. Kasi as we know, di ba, ang laki ng Bible, so siguro nakaka-relate din po yung ibang brethren or ibang visitors natin na parang, ano yung ima-meditate ko dito? Sobrang daming pwedeng aralin, sobrang daming pwedeng basahin. So parang naalala ko po yung sinabi ni Paul Washer sa isang video niya na if you're going to read the scriptures, you focus on the gospel. Focus on who Jesus Christ is. And when you read from different parts of Scripture, hanapin mo si Christ. So parang isang practical way yon na makakatulong sa pag-meditate ng Scriptures. And additionally, ngayon po, nagbabasa ako ng confessions, like and catechisms, like Heidelberg or Westminster. So parang iniisip ko po, Pastor Jaire, would you recommend yung ganong thoughts ni Paul Washer and at the same time yung pagbabasa ng confessions para makatulong sa pag-meditate sa scriptures? Okay, so I agree doon sa sinabi mo, Brother Gino. That's why binigyan ko ng practical reminder na hindi talaga natin one size fits all
yung step by step nitong Christian meditation kasi iba't iba tayo ng needs. Diba? Even on that aspect, makikita natin na maring iba-iba tayo ng topics na kailangan i-meditate that is relevant sa ating present condition in our Christian life. Kaya makikita natin, mahalaga talaga yung Christian meditation kasi baka may mga truths na tayo na nakakalimutan nating i-apply, subject iyan for our Christian meditation. O may mga bagay talaga tayo na dapat nating ma-absorb na tinuturo ng salita ng Diyos at dapat makita sa ating pamumuhay. So, may kanya-kanya tayo ng mga topics about that. Probably sin na dapat nating pagsisihan, o probably graces na dapat nating i-cultivate. And another thing, parang sinabi ko rin naman, pagdating sa ating pagme-meditate sa salita ng Diyos, maaring meron tayong direct passage, maaring napakinggan natin mula sa preaching, na of course, tama yung interpretation, and also biblical doctrines. So, pwede nating gamitin yan bilang subject ng ating meditation. So, maaari diyan yung ating mga pinaninindigan sa ating confession of faith and creeds sa history. So, magbasahin natin iyan at bigyan natin ng meditation. Maybe practical sa iba sa atin, mag-cut tayo ng kaunting time sa ating pagbabasa just to reflect yung ating nabasa o naintindihan dun sa ating binabasa. Tayo mga Pilipino, hindi natin nature yan, no? Hindi kagaya ng ibang ano. Nakakatulong ba yung yung atmosphere? Naalala ko ang Panginoong Jesus kasi lumalayo siya talaga, pupunta sa isang location, sa garden, no? Maganda, maayos na lugar. So, paano mo i-induce, no? Paano ito magiging kultura natin as a believer, as the CRBC members? Ikaw bro, pastor, paano ka nagme-meditate? Ano yung mga tinatanong mo sa sarili mo? Ano yung ginagawa mo? Kagaya sinabi ni Chit, para hindi ka ma-distract. Salamat. Okay, so una, yung ating Christian life, hindi naman authority natin sa ating Christian life yung ating kultura. So, whatever our culture, kapag malinaw sa salita ng Diyos, dapat nating tuparin. So, hindi kultura natin o kinagisnan, nagdidikta ng ating Kristiyanong pamumuhay. And yes, mahalaga din naman yung preparation natin, not only sa meditation, kahit sa private devotion. Sometimes, madidistract ka talaga. Kahit sa pagbabasa mo lamang, kapag nandun ka sa lugar na maingay, nandun ka sa lugar na crowded at busy. So may mga practical preparations tayo na maaaring gawin na mas masasabi ko to train us na maging regular yung practice na ito. So wag naman yung pumunta pa tayo dadayo pa tayo sa bundok para magawin iyan. So hindi magiging regular. So have that preparation na magiging regular yung Christian meditation, and siguro helpful din yung guidance ng mga elders and also matured members ng church to guide you in this Christian discipline. Hindi natin inaalis yun. Meron yung epekto in our Christian life, and ako, I just want to confess, isa din ako sa kailangan mag-grow in this Christian discipline. Kaya ako binabahagi sa inyo, mga kapatid, because kailangan ito sa aking Kristiyanong pamumuhay at gayon din bilang naglilingkod sa lokal na iglesia. So hindi lamang dapat busy sa ministeryo, kundi talaga dapat nililinang yung talagang puso na may pagmamahal sa Panginoon. At talagang yung zeal ay yung pagsulong ng kanyang kaharian. Not personal fame or yung mga personal benefit. Hindi yan yung dapat nataglayin nung nasa ministeryo.
ng salita ng Diyos. Nakikita ko kasi, Brother Pastor Jari, yung, alam mo, pumunta ako sa mall, minsan, ang ganda ng mga ginagawa ng mga ayala, no, na yung atmosphere nila, maraming halaman, gano'n. Everything. Titingnan ko dito sa iglesia natin, kung halimbawa, papagawa tayo ng building, pagpasok ng bisita, pagpasok naman ng palataya, magiging meditative ba siya? Magkakaroon ba siya? Siguro, sana maganda, meron tayong ganung atmosphere. At the same time, nakakatulong, no? Hindi yung ang papasok ka puro marites na nasa utak. So sa ating pagtitipon, especially sa ating mga covenant meetings, meron naman tayong mga purposes para dyan. So katulad sa Lord's Day, sa ating pagsamba, sa Wednesday, sa ating prayer meeting. So wag nating gawin na yung panahon ng pakikinig sa salita ng Diyos, doon ka nag-personal na meditate imbis na mag-focus sa salita ng Diyos and also sa prayer meetings. So gawin natin ito sa angkop na panahon in our Christian life, sa ating daily weekdays, and also siguro after the ministries of the Word during the Lord's Day, yun yung maging reflection ng ating meditation sa araw ng Panginoon. Siguro last question na lang to prepare as a morning worship. Kuya Wancho, maikli lang po, straight to the point na question. Thank you. Pastor, magandang umaga na rin po, Pastor Jerry. Yung focus po nung sa meditation, parati pong, siyempre alam natin, pag Kristiyano tayo, may alam tayo sa salita ng Diyos. Kaya parte ng pagiging Kristiyano yung pagmi-meditate ng salita ng Diyos. So, yung sanctification is parte rin ng pagmi-meditate, yung sanctification. So, yung sanctification, patungo rin na sa holiness. So, pagka ang Kristiyano, nakapokus talaga siya sa ganung klaseng paraan para maligtas yung kaluluwa niya. Paano po ba, Pastor, kung ang halimbawa, Pastor Jairi, kung kailangan kong itago itong katotohanan, halimbawa po, Pastor, pero ang pagsubok kasi, minsan, hindi natin na-encounter natin na hindi natin inaasahan. Nagkakasala tayo, pero ang katuwiran kasi ng ibang mga Christian, hindi perfect. Talaga, paano po ba kung ang kasalanan nasasadya na? O kailangan po ba pang ikatuwiran pa rin yung hindi perfect, samantalang nagmi-meditate ang isang Kristiyano para patungo doon sa holiness? May kakatuwiran po ba yung hindi siya perfect na nasasadya niya yung kasalanan? Salamat po, Kuya Juancho. So yung subject ng sanctification, so itinuturo yan ng salita ng Diyos. Maaari yan na maging paksa ng ating Christian meditation sa ating discipline para dito. At kung ngayong kalagayan na sinasabi mo ay unrepentant sa kanyang kasalanan, at gayon din para sa kanya may excuse siya na hindi naman perfect, bilang Kristiyano, kailangan niya talagang i-reflect yung mga katotohanan tungkol sa sanctification para sa mga kasalanan na dapat niyang pagsisihan, at gayon din yung pamumuhay in the kind of life that bearing the fruit of repentance. So, mahalaga sa kanya yung meditation para dito. Siguro yung mga questions, pwede nyo kayo approach. Personal na lang, so let us just close in prayer. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita na siyang aming tinalakay, sapagkat tunay nga na dapat ang iyong mga salita ay mayroong epekto sa aming buhay at gayon din nakikita sa aming mga gawa. At mahalaga, Panginoon, ang disiplina ng pagbubulay-bulay sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naipaalala ito sa amin. Kaya dalangin namin, Panginoon, ng iyong biyaya para talagang mabigyan ng aplikasyon ang Christian meditation at gayon din maging regular ito sa aming Kristiyanong pamumuhay, sapagkat we confess again and again that our minds are dull, our hearts are many times cold, we are prone to treat yung mga spiritual na bagay na ordinary. Kaya kailangan namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita at talagang ma-absorb ang mga ito to steer our desires
and also direct our lives para sa obedience sa iyong mga salita. Kaya dalangin po namin, Panginoon, help us dito sa aming tinatalakay na paksa ng holiness at talagang sa magitan ng disiplina ng meditation, may we progress in this primary calling ng believers at patuloy mong gawin ang iglesia dito sa Cubao Reformed Baptist Church bilang iglesia na tunay na banal ang testimonya sa iyo at gayon din sa mga tao as we spread your word. We commit to you all these things in Jesus' name. Amen.